And ito ang taas niya. So as you can see, ayan, ang taas ng ground clearance niya. Especially yung mga hustlers sa kalsada, yung mga truck, ganyan. Personally, kasi nga, ang tagal ko na nagdadrive, diba? 20 years? Or baka more pa nga. Pag babae ang nagdadrive, gusto nila maliit lang yung sasakyan. Love me or hate me, darkness invaded when he let his eyes on me. Yucky, ninini, get to know ya. Let me see Jack and God. Look at, do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. We kissing, I'm sick of it. I'm not talking like Love you. Careful, ha? Good morning, everyone. So, ayan, today, kakatapos ko lang ihatid si Kuya Orion sa school. So, baka sabihin nyo na naman, sinasabay ko ang aking chores sa pag-vlog. Ganun talaga, kasi kapag wala tayong time talaga na mag-sit down to vlog on a daily basis, or kapag nasa bahay tayo kasi marami tayong chores na ginagawa, o yun na naman, diba, chores? So, yun. Anyway, so i-continue na natin yung ating review or driving experience dito sa ating Ford Everest Trend 2026. Sakto naman, at ito yung ginamit ko. Dapat gagamitin ko is expander since pupunta ako kina mama. So, kaya lang ginamit na siya ni Papa kanina madaling araw dahil pumunta siya sa palengke. So, ito na yung ginamit ko. And of course, sabi ko nga si Orion kasi is he really likes this Everest. So, gusto niya yung panghatid and pansundo sa kanya sa school ay ito. So, yun, as I've mentioned before, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Ford Everest Trend 2026 is yung high ground clearance niya compared sa Expander. So, galing nga kami sa mga sedan before. And ito ang taas niya. So, as you can see, ayan, ang taas ng ground clearance niya. That's why I really love it is because mataas ang ground clearance niya. So, hindi ko masyadong ramdam yung flooring or yung ground every time na bumabiyahe, every time na nagda-drive ako. So, yung mga lubak-lubak na yan, hindi yan gaanong ramdam na ramdam. Kasi, diba, normally, kapag mababa yung sasakyan mo, especially kung nakasedan ka, yung iba nga, hindi ko alam, bakit bet nila yung lowered na mga sasakyan. Samantalang ang daming lubak-lubak sa mga lugar dito sa Pilipinas, especially kapag mga nasa mga baryo-baryo o yung mga barangay, madaming mga, kahit na sementado yung daan, may mga, 'di ba, may mga tipak-tipak pa rin. So kapag ganun, 'di ba, grabe, ramdam na ramdam mo yung lubak. Ramdam na ramdam mo yung yung sakit, kumbaga. Kasi na-experience ko na yun before kapag dumadaan kami, kapag nung nakasedan pa kami before. So, syempre, medyo mababa siya, although hindi naman siya lowered. So, ramdam na ramdam mo pag dumadaan ka sa mga lubak-lubak. Parang nasasaktan ako, parang gano'n. Ramdam na ramdam mo yung mga lubak, yung mga hukay sa daan, yung mga cracks sa daan. And of course, syempre, kitang-kita mo, 'di ba? Kitang-kita mo lahat. Tapos kapag aakyat ka, mayroong step board. So parang kitang-kita mo lahat, parang ang taas-taas mo, nakikita mo lahat ng mga dapat mong makita sa daan. And another thing is, dahil malaki yung sasakyan mo, since this is an SUV, so compared sa mga sedan or sa mga wagon na tinatawag ba yun, dahil nga mataas at malaki yung sasakyan mo, so sometimes parang nai-insecure. Hindi ko naman sinasabi na it's not really on a negative way, but parang kapag gusto mong mag-pass through or mauna, pinapauna ka na nila dahil nga malaki yung sasakyan mo. So parang for me, it's a positive thing na at least hindi mo ma-experience yung antagal, hindi ka makalusot or antagal. Kunwari, di ba, lalabas ka sa kanto ninyo. Ako kasi, lagi ko na-experience yan. Kapag ka maliit yung sasakyan na ginagamit, parang walang gusto magpadaan sa'yo. Especially yung mga hustlers sa kalsada, yung mga truck, ganyan. Pero, ever since na ginamit ko to, I don't know, siguro dahil bago pa siya noon, di ba? Alam niyo naman, pag wala pang plaka, kapag naka-conduction sticker ka pa. So, parang pinapadaan ka agad, nag-giveaway sila sa'yo kasi nga malaki yung sasakyan mo. Plus, naka-dark tint pa tayo. So, I've tried it. So, hindi ko nga nakikita yung nasa loob, especially pag daytime. Talagang hindi mo makita na babae yung driver.
Kasi 'di ba, yun ang isa sa mga reasons why madaming lady drivers ang nai-insecure sa daan kasi parang minamaliit sila ng mga lalaki, ng mga driver. Ako, personally, kasi nga, ang tagal ko na nagda-drive, 'di ba? 20 years or baka more pa nga na nagda-drive ako. So, parang sanay na ako. Alam ko na kapag ka ganyan, kasi babae yung driver, ganyan-ganyan. Pero kapag ganito na malaki yung sasakyan mo, 'di ba? Parang noon naisip ko 'yan, sabi ko, parang ang cool tignan kung babae yung drive tapos ang laki ng sasakyan. Kasi 'di ba normally yung mga pag babae ang nagda-drive, gusto nila maliit lang yung sasakyan. Yung bang halatang-halata na ay babae yung driver kasi maliit yung sasakyan, very feminine. Pero kapag ganito ang laki ng sasakyan mo, tapos babae yung nagda-drive, parang nagugulat yung iba. And again, sabi ko nga, very smooth ang ride. Mapamalayo yung biyahe namin or malapit. Like, every day, I use this on a daily basis kasi. So, yun, ang smooth ng ride. Parang lagi kang excited na i-drive siya kasi alam mo na maganda yung feeling na dinadrive mo siya. Even sa malayo, na-try ko na rin before nung galing kami ng Pangasinan. So, ako kasi nag-drive pa uwi. So, smooth, very smooth. Hindi siya mahirap i-maniobra, ganon. Hindi siya mahirap i-drive. So, maganda sa pakiramdam yung pagdadrive sa kanya. So, ayun. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito is, kagaya ng expander, ay pwede mo i-fold yung side mirrors ng sasakyan kapag, kunwari, meron kang dadaanan or magpa-park ka na medyo masikip, feeling mo, tatamaan mo yung gilid. So, pwede mo siyang i-fold. Meron ka lang pipindutin dito sa gilid. So, pindutin mo lang yan and magpo-fold na yung side mirror ng iyong car. Anyway, nung nakuha namin to, kapag nilock mo siya after magamitin, so naka-turn off yung engine and then nilock mo na siya, lumabas ka na, hindi automatically magpo-fold yung kanyang side mirrors. So, meron kang kailangan gawin dito sa ating infotainment system. So, isa-set up mo siya dito. May settings dito. Si Papa kasi ang nag-set up nito. Para kapag nilock mo siya, automatically magfo-fold yung kanyang side mirrors kagaya ng Mitsubishi. I think pati sa Montero ganun din. So, sa Mitsubishi Montero, nagfo-fold siya kapag nilock mo yung doors mo as well as dun nga sa aming expander. So, automatically, nagpo-fold yung side mirrors kapag nilock mo yung car. So, yun. Dito sa loob naman is kapag pinindot mo yung button na yun, magpo-fold parehas yung side mirrors ng car. Kahit na nasa loob ka, kahit umaandar yung iyong engine. So, which is best kapag nagpa-park ka at medyo masikip, feeling mo, kasi diba sometimes, feeling natin masikip na, so at least meron pa tayong allowance. So, meron kang dadaanan na masikip na lugar. So, yun, pwede mo siyang i-fold automatically. Pero syempre, meron ding mga bagay na hindi ko masyadong bet dito, or siguro dahil hindi pa ako masyadong sanay after a few months of driving. So, kung mapapansin nyo dito sa ating left side, kung saan tayo nagda-drive, so mapapansin nyo yung space na to, medyo blind spot siya for me. I think, siguro dahil hindi pa ako sobrang sanay, at saka nasanay ako sa expander na maliit lang or manipis lang yung dito sa side nito, hindi niya masyadong nabablock yung vision. As well as dito banda sa may passenger side, so same lang sila ng spacing. So, medyo may blind spot siya for me. But again, sanayan lang din. So, depende na lang sa inyo. So, yun nga, always be careful, always be cautious when driving. Especially kung nahihirapan kayo na medyo blind spot nga yung banda dito sa area na to. And another thing din pala, doon sa expander kasi, kapag ino-open ko siya, so nasanay ako, dahil keyless entry siya, sa door handles ng expander, merong parang black na pinipindot doon. Although, hindi ko na siya maipakita sa inyo ngayon kasi tinakpan siya ni Papa, may nilagay siya. So, doon sa door handle, may black na maliit na button na pinipindot para ma-unlock yung car. As long as dala mo yung susi. Kasi nga, keyless entry siya. So, kahit hindi mo napindutin yung susi, yun na lang ang pipindutin mo. Basta dala-dala mo yung susi within the range ng expander. So, dito naman sa ating next-gen Ford Everest trend, ang napansin ko is kapag dala mo, actually lately ko lang siya na-discover. Siguro mga after 3 months, doon ko lang siya na-discover, sorry. So, as long as dala mo yung susi, pwede mo actually pindutin yung door handle sa harapan. Either the passenger side or the driver side. So, meron parang space na ilalagay mo yung thumb mo doon
para ma-unlock mo yung car as long as dala-dala mo yung susi. So, ma-unlock mo siya. Kasi kung hindi mo naman dala yung susi, hindi talaga gagana yon. Kasi diba, for the comfort, for the convenience of not, getting your car keys na sa bag, lalo na ako, laging nasa bag yung car key. So, hindi mo na kailangang ilabas sa bag yung car key mo as long as gaganon ka lang. But sometimes, hindi siya gumagana. So, hindi ko siya gusto pag ganon, hindi siya gumagana. You can lock or unlock your car doing that method as long as dala mo yung car keys. Pero sometimes, hindi ko alam bakit hindi siya gumagana. So, I still have to bring out my car key. Although, dahil meron nga tayong Ford app sa phone, so, yun ang pinaka-convenient talaga. As long as medyo malapit pa, nandun ka sa range, mga ilang feet ka away from your vehicle, pwede mo nang i-turn on yung engine, and pwede mong i-lock and unlock yung car mo. But don't worry, kasi kapag tinurn on mo yung engine ng car, so hindi siya ma-unlock agad. So safe pa rin siya kahit na, kunwari, naghihintay ako sa gate 3, hinihintay ko si Kuya Orion. So kahit na i-turn on ko yung engine kapag papunta na kami sa sasakyan, so hindi pa siya naka-unlock. So naka-lock pa rin siya unless pindutin mo yung unlock dito sa Ford app. So far, yun lang naman yung mga pros and cons na napansin ko ever since nakuha namin itong aming Ford Everest Trend. So again, more comfortable ride for us, especially family kami, especially may mga bata. So mas comfortable sa amin na i-drive ito, na gamitin ito on a daily basis. And of course, kapag buong family yung nakasakay, kasi more spacious sa likod, especially kapag may mga luggage na kasama, kapag magro-road trip kami, kapag magsa-staycation kami, or even kapag pupunta kami ng ibang bansa for tour. So, malaki yung space natin sa likod for all of the bags na dala namin. Ayun guys, thank you so much for watching this video, and we can still share some of our driving experiences as we go along, diba? So far naman, very satisfied kami with our next-gen Ford Everest Trend 2026. So, yun. Thank you so much, and if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, and comment if meron kayong question or suggestions. Bye!